Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Malbar, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area 1,225 square meters. At may floor area na 325 square meters. Ito po ay along Barangay Road. Titulado, buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ito pong bahay ay nakabakod na, naka-fully fenced na po yan, at may steel gate. Pero yung farm lot side ay open pa po. Punong-puno rin po yun ng fruit-bearing trees. Gaya ng rambutan, langka, papaya, saging, nyog, lansones, at marami pa pong iba. Kung hanap nyo isang residential farm property na along Barangay Road at malapit pa sa bayan, ito na po yung hinahanap nyo para sa inyong retirement. So ito po yung gate. Dito po sa harapan ng bahay ay malaki pa po ang espasyo. Sa ngayon po, meron po itong mga tanim na orchids. Then ito yung driveway. May lansones dito sa harapan kung saan namumunga na rin po yan. At may ilang mga ornamental plants na rin. So magtataka po kayo, maganda naman ang property along Barangay Road at meron pang farm, ba't binibenta? Sila pong magpamilya ay nasa ibang bansa na. So, hindi na nila po naaasikaso ito. Yun po ang reason for selling. Nag-migrate na po sila. Ito pong balkonahe o terrace ay napakalaki nitong espasyo. Naka-tile flooring, concrete railing. Ito pong ceiling ay spandrel na rin. At hanggang sa dulo po yan. Kung saan meron pong setback sa palibot nitong bahay. Ito po yung main door. Kung saan ito ay naka-sliding solid wood door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Sir, kung saan napakalaki po nitong living area o salas. Open concept lang siya, kaya maliwalas. Meron pong malaking dalawang sliding glass window. Then naka-tile flooring. Maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. So far, wala naman po kayong major na papagawa dito. Kung sakali man, retouch na lang ng pintura. Dito naman po ay meron pong first bedroom. May sliding glass window with security grill at ito pong isang pintuan ay may access naman bago pumasok sa main door. Naka-tile flooring na rin po ito. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. So mula po dito sa first bedroom, meron pong hallway dito. May common toilet and bath at katabi lang nito ay yung pangalawang kwarto. Ito pong common toilet and bath ay naka-solid wood door, naka-tile bathroom wall, may bathroom sink, vanity mirror, then sa dulo po ay may shower. Dito naman po sa kabila ay yung pangalawang kwarto. Sa espasyo, sakto lang, hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki.
Meron din po itong sliding glass window with security grill. Naka-solid wood door na rin po ito. Yan po yung common toilet and bath. At ito rin po yung hallway. Yan po yung main door. Yan yung first bedroom. At babalik po tayo dito sa living room o salas, na kung saan napakalaki po ng espasyo. Dito naman po yung dining area at sa dulo yung formal kitchen. Meron pong malaking sliding glass window dito sa part ng kitchen at dining area. Meron pong wall-mounted cabinet. May breakfast nook, then kitchen countertop at storage ng kitchen utensils sa baba po nito. Naka-tile flooring na rin po itong area to. So mula po dito sa kitchen, meron pong basement at mamaya po pupuntahan natin yan. At check po muna natin itong mga kwarto. So dito po sa area to ay meron pong 2 kwarto. Ito po yung hallway, naka-wood parquet. At dito naman po yung pangatlong kwarto na kung saan malaki naman ang espasyo. May sliding glass window with security grill, naka-wood parquet ang flooring. Sa pintura, maayos din po. Meron din po itong sariling toilet and bath. May bathroom countertop, water closet, at shower. Naka-tile bathroom wall po sa dulo. At meron din pong bathroom window. Dito po sa kabilang kwarto ay same size lang po. Hindi lang natin mapasok ito gawa ng may mga personal na gamit si owner. Siguro upon tripping, pwede tayong mag-request para ma-check ninyo. Yan po, tunghayan nyo po itong living area at dining area. Then sa dulo yung kusina. Check po natin itong basement. Ito po yung hagdan. At malaki naman ang espasyo nito. Sa ngayon, ginawa nila itong stock room. Wala po silang nasayang na espasyo na maximize nila lahat. Aakyat po tayo. Mula dito sa may kusina, meron pong access door papunta sa second floor. Dito po sa second floor ay may concrete staircase. Samahan niyo po ako. Then meron pong maliit na staircase window. Dito po sa second floor ay meron pong 2 kwarto. Pero pinag-isa lang po siya ngayon. Kaya mapapansin nyo, meron pong 2 pintuan. Pero pag malaking pamilya po kayo, pwede naman pong lagyan ng partition para 2 kwarto po yan. Ito pong sukat nito ay para sa 2 kwarto. Sa ngayon, pinag-isa po yan. May mga kanya-kanyang sliding glass window na rin. Sa structure, maayos po. Walang crack ang dingding, wall. Yan po yung tinutukoy ko na 2 pintuan na partition na lang ang kulang. Then, meron po itong common toilet and bath, naka-aluminum door. Maayos naman ang toilet fixtures. At ito yung naka-tile bathroom wall. Meron naman pong access door dito. Papunta naman yan sa kabilang hagdan. Then, dito po ay may pansamantalang hagdan na papunta naman dito sa view deck o roof deck na malaki din po ang espasyo dito. Mula po dito sa roof deck, view deck, kung ano man ang term nyo dito, matatanaw nyo naman ang mga kapitbahay. Napakaganda po, napakaliwalas. Dun po sa dulo ay meron pang mga 300 square meters. Sa kabilang side yan ng property. At dito naman, yung dulong parte nito, ang kabuuan ng 1,225 square meters. Okay, bababa po tayo. Hindi lang tayo makababa dun sa kabila. Gawa ng nakalak po ito. At dito na po tayo galing kanina. Yan po yung kusina.
Yan yung dining at sa dulo naman yung living area o salas. Meron pong access door dito papunta sa extension ng bahay. Sa taas po niyan ay yung 2 kwarto. Then meron rin pong dining area. Then may French type design na pintuan sa dulo. Meron pong mga sliding glass window sa gilid nito na nag-serve as natural sunlight. May breakfast nook at dito naman po yung malaki naman po ang espasyo nito. May kitchen countertop, kitchen window with security grill, stainless sink with faucet, at meron pong wooden shelf sa baba nito. Naka-tile flooring na rin po itong kusina o kitchen. Dito naman po yung understair storage na pwedeng paglayan ng mga kagamitan. Naka-aluminum door din po yan. Then, ito naman po yung access door papunta sa service area o likod ng bahay. Yan po yung window ng 4th bedroom na hindi natin napasok gawa ng may mga kagamitan. At ito naman yung dirty kitchen. May kitchen countertop at aluminum kitchen cabinet. Meron pa pong maliit na structure dito na stock room. Then sa dulo po ay meron pong overhead water tank. At dito po sa likod ng bahay ay yung garahe. Nakakasya ang 2 sasakyan. Yan po yung hagdan naman o kabilang hagdan papunta dun sa 2nd floor at roof deck. Ito po yung pintuan kanina nakalock na kung saan nandyan po yung 2 kwarto at meron pong balkonahe o terrace. Ito pong natatanaw nyo na lupa ay kasama pa po yan sa binibenta. Punong-puno po yan ng fruit-bearing trees. At dun po tayo galing kanina, yung first part ng video. Yan po yung garahe. At ito pong daan na to ay allowed po kayong dumaan dyan once na mabili nyo itong property. May kasunduan po si owner at yung nakabili ng lupa dun sa dulo na pwedeng gamitin po yan, wag lang gagarahe para hindi makaabala. So, sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Malbar, Batangas. Malapit po ito sa bayan at mamaya po sa distance, location at travel time, i-discuss ko sa inyo ang mga malapit na lugar dito sa property. May lot area po ito na 1,225 square meters. Itong kabuang sukat ng lupa. At may floor area na 325 square meters itong bahay. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na bakanting lote kung saan punong-puno po ito ng fruit-bearing trees. Gaya ng rambutan, langka, papaya, saging, nyog, lansones, at marami pa pong iba. Patag na patag po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. At sa dokumento naman po, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala pong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito po yung mga ideal na retirement place o retirement home na kung saan may bahay ka na, may farm lot ka pa. Yan po yung pangarambutan na kung saan ito'y namumunga na, ready for harvest. Ang kagandahan pa po dito, itong property ay well-maintained. Kita nyo naman, napakalinis nitong kapaligiran. So, ang property line ay hanggang sa dulo po. Doon sa may concrete fence. Hanggang doon, kaya napakalawak po. Ganun po kaganda itong property. Uulitin ko po, ito pong right of way ng lupa dito sa dulo ay may kasunduan sila na pwede pong gumamit ang makakabili nitong lupa dito sa daan. Kaya pwede nyo po itong i-subdivide pa kung sakaling masyadong malaki ito para sa inyo. Pagayat nyo po ito,
Yan po yung property line. Then, i-resale ninyo. At kikita pa po kayo kung sakaling yun ang gagawin ninyo. Gawa ng may right of way naman po ang frontage. So, pwede nyo pang gayatin ito hanggang sa 10 lote. Yan naman po kung gusto nyo lang ibenta yan. Pero, mas maganda rin na may bakanting lote kayo dito. At pwede pa kayong maglagay ng swimming pool, or kung malaking pamilya kayo, pwede na po kayo sa isang compound. Pero sa laki ng bahay, malamang kakasya po kayo doon kahit malaking pamilya kayo. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Ito pong property ay in between two major highways na Star Toll at JP Laurel Highway. So, possible po ito na maging provincial road. Kasi ito lang yung magiging access sa mga malaking highway dito sa Malbar. Kaya possible pong magiging commercial ang harapan nito. Mula po sa JP Laurel Highway, ang distance is 800 meters at ang travel time is 3 minutes. Mula naman po sa Batangas University Malbar Campus, ang distance is 2.4 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa St. Nazarius Medical Clinic at CP Reyes Hospital, ang distance is 3 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Yan po yung lagi yung binabanggit sa aking video na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi lang po isa, kundi dalawa po ang malapit ng hospital dito. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Lima Technology Center, ang distance is 6.6 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa SM Lipa, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 22 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 65 kilometers at ang travel time is 1 hour and 6 minutes. Ito po yung frontage ng bakanting lote o farm lot na kung saan allowed po ang makakabili dito na dumaan. Huwag lang magpa-park para hindi makaabala. Yun po ang kasunduan nila ni owner. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 15 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, mayroon po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.